Sa himpapawid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din. Meron kayang panghahawakan? Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi papabayaan. Papadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi, isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Good afternoon everyone and welcome sa ating 2 p.m. service. So by the way, my name is Jeric, one of the life group leader na nagsaserve dito sa Life Novaliches. So let us all stand as we prepare our hearts to worship God today. So let me exhort from Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 from NLT version. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good thing we have done, so none of us can boast about it. Verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So as we worship God today, let us all be reminded of God's grace for us. The salvation, the gift of God through the finished work of Jesus Christ on the cross. This is the hope that we are holding on. This is the promise that we are believing in. God deserves our best worship because we are God's masterpiece. And also, ultimately, we are God's sons and daughters. So let us worship God with all of our hearts. So let's pray. Lord, thank you for this day, Lord God, na binigay nyo. Lord, we humbled ourselves, Lord God, as we encounter you today, Lord God. Lord, give us a Holy Spirit, Lord God, na maintindihan yung word mo today, Lord God, na ma-experience ka, Lord God. And we are excited, Lord God, to worship you with all our hearts, Lord God. Ibibigay namin yung best namin, Lord, because we are your sons and daughters, Lord. Thank you for your grace, Lord God. Thank you for your love na umaapaw, Lord God. Your grace abounds, your love abounds in our hearts, Lord God. Salamat, Lord God. We bring back all the glory and praises in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give God a shout of praise. Come on. Feel
brought to life. I fix my eyes, you're my delight. A grace so bright, I'm brought to life. I fix my eyes on you. A grace so bright, I'm brought to life. I fix my eyes, you're my delight. A grace so bright, I'm brought to life. I fix my eyes on you. A grace so bright, brought to life, brought to life. You're my delight. I fix my eyes on you. We sing, hey. A grace so bright, I'm brought to life. I fix my eyes, you're my delight. I fix so brought to life. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your grace abound. It's all around. It flows slow down. Grace abound. It's all around. It flows slow down. Thank you, God, for your grace is accessible and available for us, God. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Worship you in this place. Pagsubok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dumasa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Kay ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sabay-sabay. Pagsubok ay harapan, ikaw ay duma, Jesus. Ikaw ay duma sa kahinaan. Ikaw lamang ang iyong presensya'y laging nariyan. Kay ligayang di mapantayan.
you, Lord. As we continue worshiping God through giving, let me exhort this word in 2 Corinthians chapter 8, verse 7. It says here, "But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also." Ako po pala si Lai. I'm one of the life group leaders serving here at Life Novaliches. And ang background ng verse na binasa natin, it's about Paul encouraging the church in Corinth to give generously to God and primarily sa church niya. So, sinasabi po dito ni Paul sa mga Corinth, sinet niya yung example na churches sa Macedonia that out of their extreme poverty, nag-overflow yung wealth of generosity on their end. And sabi po dito ni Paul that even today, right now, the same encouragement sa atin ni Paul through the Word of God na this must be complete as well to us to practice the act of grace. Sabi niya dito sa verse 8, "As you excel in everything, in faith sa pananampalataya, in speech sa pagtuturo natin ng salita ng Panginoon faithfully, in knowledge sa kaalaman, karunungan, in earnestness sa kasipagan, at sa pagmamahal natin sa mga leaders natin at sa bawat isa." Paul is also encouraging us na mag-excel in the grace of giving. See that you also excel in this grace of giving. Isn't it po that the opportunity that we have to give back our tithes and offering to God and to give to our brothers and sisters who are in need is also coming from the place of grace of God. That when we experience the love of God, na kahit makasalanan tayo, minahal tayo ng Panginoon at binigyan niya tayo ng panibagong buhay. And in the same way, when we truly understand the generosity of God to each one of us, yun yung nagbibigay ng fuel sa atin to give generously, to love generously. Dahil labis-labis na lamang na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay, Jesus Christ gave His life for us so that we may have life and have it abundantly. That's the grace of God, my friends. Now, as we continue to practice the grace of giving, let's continue to practice the grace of living, na mamuhay po tayo sa grace ng Panginoon. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po because we can love one another graciously, mercifully, kasi ganun na lamang po ang dinemonstrate mo sa amin, that you love us first. And in the same way, we can practice the act of grace, the grace of giving, kasi ganun na lamang po ang pag-demonstrate mo sa amin that you give graciously, generously to each one of us here. Salamat, God, because you are the demonstration of the ultimate grace in our lives. We honor you in Jesus' name. Amen. Ngayon po, as we continue to practice the act of grace, let's pray without ceasing for our students, for the children na in-entrust sa atin ng Panginoon. As we lay our hands upon them, let's pray. Thank you, Father in heaven, who's loving towards us. Salamat, Panginoon, because even aming mga kabataan dito sa church, tinuturuan mo na kami, Panginoon, na mamuhay ng according sa plano mo, sa purpose mo, that you have set them apart. You called them with a purpose. You set them, Lord, to go to the nations, to the communities, to their campuses, to preach the gospel. That's why we are giving, because we want to advance your kingdom and to go sa missions na ipinapagawa mo sa amin. So salamat, God, kasi patuloy mo kaming pinupuspos, Lord, ng banal mong Espiritu. Kaya kaya namin, Lord, to pray without ceasing, to practice the act of giving because of the Holy Spirit living, empowering each one of us here. So salamat, God. We honor you. We continue to lift you up. In Jesus' name, amen and amen. Patuloy po natin yung worship si God through songs of praise.
sits on the throne. He will reign forever. And his kingdom will have no end, will never end. Come on, from the front to the back, let's worship. Come now, let's worship the Lord. As we worship the name of He's better than life. He's better than life. He's a great God. He's an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than There is power, whatever situation you are in right now, in your life, in your families, in your nation, in your work, whatever situation you are, there's power. Let's declare. Jesus reigns. King Jesus. King Jesus forever. He's an awesome, mighty He's faithful. He's good. He's a great God. He's an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. For the last time, church, let's sing. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. We'll lift you up in this place, Lord. Itinataas namin ang pangalan mo sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ang Diyos naming makapangyarihan, ang Diyos naming mabuti. Higit sa lahat, He is a great God. Yes, Lord. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power. Thank you, Lord. Better than life. Romans 12:9-21.
Magmahalan kayo ng tapat. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan at patuloyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Mamuhay kayo ng may mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo yan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ito ang salita ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Manalangin po tayo. Lord, thank you for the word that we read. Tulad po ng kinakanta namin, you are a great God. You are an awesome, mighty God. And Panginoon, sa iyo namin tinataas ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasasalamat. At ngayon, Panginoon, sa pagbasa namin ng iyong salita, sama-sama po kami, Lord. We pray for your Holy Spirit to teach us and guide us in all truth. Let your wisdom be upon us. Show us how to live in the light of the hope that we have in you. In Jesus' name we pray. And the people of God say, Amen, Amen. Let's give God a hand of praise. Welcome po. Welcome sa Life Nova and Every Nation Church. We exist to love God and love people. Please go to someone you don't know a lot. Go ahead and introduce yourself. And after doing that, pwede na po tayong makabalik sa ating upuan. Once again, welcome po sa Life Nova. Welcome mo naman yung katabi mo. Welcome. Masaya ako, nandito ka. Sabihin mo sa kanya. Okay, tayo po ay nasa ika-4 na yugto ng ating series na Pag-asa. And by the way, nakaboto na po ba ang lahat? Nakaboto naman? Okay, nahanap naman natin ang mga presinto natin. Ayun, nakulong pala, no? Nakulong ngayong linggo. Mga precinct, mga voting precinct natin. Yan, and you know, the election results would have been better, but how many of you would agree with me that our country is getting better? Diba? That there's hope for our nation. And of course, that's because we put our hope in Jesus. Itong Pag-asa na series na to, we've been defining hope. Ano nga ba yung hope? Again, let's make a review. Ano bang sabi natin, what's hope? Okay, we said that hope is expectation of our preferred future. Meron sana tayong future na prefer natin, ito yung inaasam-asam natin, ito yung gusto sana nating mangyari, hindi pa nandito ngayon, pero we are expectant. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang nag-e-expect siya. Yun, expectant. Hope is our expectation of our preferred future. Kaya lang,
because we're fallen human beings, tayo ay nagkasala sa Panginoon, minsan, fallen din yung hope natin. We hope on the wrong things. Because of our brokenness, iniisip natin, yung picture ng future natin, broken din. Thanks be to God, because in the past 3 weeks of our series, we learned how to put our hope ultimately on God and not on our broken vision of the future. So, okay naman yon, okay naman na may mga pangarap tayo, okay naman na may preferred future tayo, but let our hope in God transform the way we hope about our future. So, itong binasa natin na Romans chapter 12 na ito, ni Paul, right, written by Paul, continuing, babasahin ko lang yung verse 1, no, for context. Sabi niya rito, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So, pag binasa po natin yung Romans, ilan po sa inyo binabasa natin yung Word of God sa bahay? Talaga ba? Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo nga siya sa mata, binabasa mo ba talaga? Ayan. I hope we do, no? Oo, no? Hindi naman first time lang natin magbasa ng Bible buong week. No? Parang first time lang natin kakain for the whole week. Siyempre, nangihina tayo. By the way, andun sa likod pala si Pastor Eric, no? And of course, Tita Violi from Life Cavite. O, pwede po ba kayong tumayo from Life Dasmariñas and Every Nation Church? Tayo po tayo. Yan, to be recognized. Okay, Pastor Eric and Sister Violi are one of the originals kasama ni Pastor Henry. Of course, Pastor Henry. Yan, mga original pastors natin dito sa Life Church. And praise be to God, at the age of 90, dumami masyado. Hindi naman. Medyo lampas ng konti lang sa senior. No? Yan. But still, we're serving God and worshiping God. I'm so blessed every time I go to Cavite. Kasi pag nakita ko pa lang si Pastor Eric, sabi ko, grabe talaga. Cavite is in good hands with Metro Bank. Hindi pala. With Life Church in Cavite. Ayan. So, look at this letter. Sabi niya dyan sa Romans 12 verse 1, therefore. Can you say that with me, therefore? Sabi nga nung seminary professor namin, when you see a therefore, you ask, what is therefore? Anyway, para saan yung therefore na yan? It means he's making a conclusion. So, Romans chapter 1 to 11, puro doktrina, dapat nating paniwalaan. Tapos, ito na yung therefore. We've talked about the hope in God. Diba? So, pinag-usapan natin kung paano tayo may pag-asa kasi isi-share ni God yung kadakilaan niya sa atin. We're gonna be transformed to mirror His glory. So, may hope na tayo ngayon dahil kay Jesus. Ngayon, ano naman? So what? How do we live our lives in light of that hope? Ito na yung therefore ni Paul. Kaya sabi ni Paul, by the mercies of God, alalahanin natin yung habag at awa ng Diyos sa atin. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. In view of all the mercies of God. Ibig sabihin, titignan natin yung Romans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Looking at all of this amazing, wonderful writings about God. Anong dapat nating response? The proper response, i-offer natin yung mga katawan natin as a living sacrifice. Lord, eto po yung katawan ko. Isip ko, puso ko, lahat-lahat ng sa akin. You are a great God, an awesome and mighty God. Maglilingkod po ako sa inyo. How many of you enjoyed our time of worship? How many of you believe our music team is one of the best this nation have? Come on. Diba? Siyempre, may kapatid ako dun eh. Parang Senado, no? Magkakapatid sila. But anyway, as impressed and as blessed I am with our music team, the time of worship na kumakanta tayo is just a small portion of what worship really means. Worship is an everyday reality.
araw-araw tong buhay natin. And ang nangyayari, kapag nag-gather tayo together on a Sunday at nag-worship, we're practicing the posture of our hearts. Katulad din sa pagkanta natin, binibigay natin lahat-lahat kay God. We're making a statement to God, God, ngayon po na nag-worship ako, look at my hands, raised to you, my voice, raised to you, every fiber of my being. Di ba? Minsan pati ugat kasama na din, di ba? Worshiping you. In the same way, I'm offering my all. Ganito rin po ako on a Monday, Tuesday, Wednesday, and the rest of the week. And so, importante yon. There's something formative when we worship God through songs. So I hope, di ba, if hindi talaga tayo songerist, di ba, hindi tayo, medyo may ano yung boses natin, o ilan sa inyo, may katabi kayo, parang medyo ano yung boses, medyo maganda. O, ilan sa inyo yung katabi nyo naniniwala siyang maganda yung boses niya? Ilan sa inyo yung katabi nyo naniniwalang maganda, siya lang yung naniniwalang maganda yung boses niya? Oh, and kung yun man po ang ating kalagayan, sabi nga nung pastor natin sa Amerika, kung hindi natin kayang kumanta ng magaling, kumanta na lang tayo ng malakas. Di ba? Isigaw na lang natin. But let us not be found while worshiping na nanonood lang tayo. We're not in a concert. This is really worshiping God and saying, God, eto po ako. Hindi ko man kabisado yung kanta, hindi ko trip yung kanta, kasi medyo pang bagets, medyo pang bata. But Lord, I'm willing to learn new songs. Because remember, worship is not about us. Worship is about Him. So if you think about it, yun talaga yung na-enjoy ni God, yung worship din natin. One of the things God enjoy in our worship services is listening to our songs and the heart behind our songs. Hindi naman ibig sabihin na mag-voice lesson tayong lahat, ano? Kundi kahit naman maganda yung boses natin, pero paimbabaw lang, hindi naman natin sinasabuhay, hindi rin powerful yon. Pero in unison, our voice, our music, together with our lifestyle, is an acceptable worship to God, which is your spiritual worship. So ngayon, itong therefore na to, ibig sabihin, we're moving to an aspect of hope. Hope fuels us to live in the light of our preferred future now. If hope is our expectation of a preferred future, at may hope tayo kay God, ano daw ang ginagawa ng pag-asa? Ito ay parang isang nag-fuel sa puso natin. Na Lord, hindi pa ako fully transformed. Lord, hindi pa fully transformed yung Pilipinas. Pero I'm gonna live right now in the light of my future glorification, in the light of my future transformation. Lord, kahit nasa process pa lang ako ng pagbabago mo sa akin, hindi yun makakapigil sa akin para gumawa ng desisyon ngayon. Sabihin nyo today. Sabihin nyo now. To live in the light of my preferred future. And that vision of the future is a future with God na binago na tayo ng Panginoon. So nakita ninyo, kaya sabi ni Paul, therefore, offer your bodies. So, hindi pa tapos yung ginagawa ni God. The kingdom of God is already here, but also it's not yet, an already but not yet kingdom. Pero ngayon pa lang, may pwede na tayong gawin. We can live in the light of that reality. Sabi dito ni Paul, continue in verse 2, do not be conformed to this world. Huwag tayong makigaya sa takbo ng mundong to. But be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So I get this from a lot of Christians, no, Pastor, ano ba talagang will ni God? Ano po ba talagang dapat kong gawin? Saan po ba ako dapat mag-apply? Paano ko po ba dapat gastusin yung pera ko? Sino po bang iboboto ko? Daming ganyang question, what's the will of God? Ito sinasabi sa atin ni Paul. By the transforming of and renewal of our mind, hindi tayo dapat makigaya sa sistema ng mundong to. Because we are in the world, but we are not of the world. Nandito tayo sa mundong to. Pero hindi tayo taga rito in the sense na makikigaya tayo sa kalakaran ng, o
opisina mo, sa kalakaran ng campus mo, ng barangay mo. We're different people. And so kailangan i-embrace natin yung change na yun. And live in that light. Doon natin daw malalaman yung will ni God. Oh. So nag-uumpisa munang i-offer natin yung sarili natin kay God. As a worship sa Kanya. Lord, hindi lang sa kanta ko. Every day of my life, worship sa'yo. And then, our minds will be transformed. Kaya nga tayo nag-gather together, binabasa natin yung salita ng Diyos, may kapangyarihan yung salita eh. May kapangyarihan yung salita na baguhin tayo. So, imagine, ilan po sa inyo, pag uma-attend kayo sa live church, no, paglabas nyo sa live church, punong-puno kayo ng hope. Diba? Kasi bakit? Dahil sa word ni God na tinanim sa heart natin, hindi po ba? Of course, dahil sa bawat isa rin, sa fellowship, pero dahil sa word ni God. Pero imagine with me, paano kung hindi lang tayo tuwing Sunday kumakain ng word ni God? Paano kung sa bahay natin, sa opisina natin, sa campus natin, nagla-life group din tayo? Ginagather natin yung mga ka-opisina natin and tinuturuan natin sila magbasa ng word ni God. Imagine every day, we're living in the light of our hope in Christ. So, ang mga titignan natin, ang susunod na babasahin natin, puro instructions na to of Christian living. So paano mamuhay bilang mga Kristiyano? How do we live now in light of the hope that we have? Yes, Pastor, may pag-asa tayo sa future, babaguhin ni Lord yung mundo. Ano po ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Paul answers this in cascade upon cascade, wave upon wave of instructions. In verse 9, let love be genuine. Grabe, no? Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Alam mo, when I was researching for this preaching, tinignan ko yung original word nung genuine. And alam niyo kung ano yung original word na ginamit dyan? Let your love be not hypocrisy. Hindi ipokritong pag-ibig. May pag-ibig pa lang, ipokrito. Pakitang tao lang. Palabas lang. And again, I talked about it in a past preaching what ipokrito means, di ba? It comes from a word ng maskara na ginagamit sa Greek place. And then pag kailangan nila magpalit ng katauhan, nagpapalit sila ng bagong maskara. Sabi dito, huwag ganon. Huwag palabas lang. Huwag for show lang. Huwag pag Sunday lang. Huwag pakitang tao lang. Let love be genuine. Totoong magmahalan. Wow. So, yung pala yung ginagawa ng hope natin kay God, no? Dahil may pag-asa tayo, pwede nang maging totoo yung pag-ibig natin. Noon kasi, ayaw nating magmahal ng totoo. And itong pagmamahal na to, kasi kumikindat sa akin yung mga young people eh. Sabi ni Pastor, magmahalan daw ng totoo. Mami, kahit high school pa lang ako, magmamahal. So qualify ko lang, no? Itong love na yan is Philadelphia or brotherly love. Sa kapatiran, pagmamahal sa kapatiran. As brothers in Christ, brotherly love in Christ. So sabi dyan, dapat yung ating fellowship, hindi tayo nagkikita-kita lang para alam mo yun, kumanta together, tas wala nang pakialaman pagtas ng service, uwi na. Diba? Hindi tayo taga-Zimbabwe. Sabi nga ni Pastor Hen, taga-Philippines tayo. Alam niyo yung Zimbabwe? Zimbabwe. Diba? Meron tayong genuine love. Diba? Lalo na, no? Pastor, kasi wala naman yung mayaya sa akin. Wala naman po kumakausap sa akin. Saka ba pumupunta after service? Nagtatago po sa CR. Paano ka naman nakakausapin doon? Diba? Go ahead and go out of your comfort zone. Meet new people. Join a life group. Volunteer to a ministry. Relationship is two-way. Love is two-way. Hindi pwedeng pupunta tayo ng church, naghihintay lang tayong mahalin. Kailangan active din tayong magmahal. And we also offer ourselves and say, I want to build genuine friendships here. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Ang ganda nung tension na yan, combination, no? Magalit sa masama, pero kumapit sa paggawa ng mabuti. Yung iba kasi sa atin, ganito, hindi naman po ako masama eh. Hindi naman ako mamatay tao, hindi naman ako magnanakaw. Ano ginagawa mo? Wala. Wala din. Wala siyang ginagawang masama,
wala rin din siyang ginagawang mabuti. So, importante, hindi lang wag gumawa ng masama, abhor what is evil, hold fast to what is good. Kailangan mayaman din tayo sa paggawa ng mabuti. Ba't kaya? Because, kung hindi lang tayo gumagawa ng masama, sabihin nyo, hindi. It's a negative term. So, wala. Walang masama. Empty ka ngayon. And lahat ng empty, pinupuno. Empty ka sa masama. Pero hindi ka naman puno ng mabuti. Anong pupuno sa'yo? Di masama ulit. Kaya ganon, paulit-ulit lang ulit. Yung sisisi ka, babalik ulit sa dati. Sisisi ka, babalik. Kasi hindi ka puno ng kabutihan eh. So, pagsisihan natin yung mali, wag nating gawin yan, pero kabaligtaran yan yung gawin natin. Natatandaan ko nung nasa campus ministry pa lang tayo. Di pa ako pastor noon. I was a campus missionary. Tapos, nakilala ko yung magiging wife ko. Grabe, sobrang crush na crush ko talaga yung... nakita ko parang pagpasok pa ni Jinky talagang... sabi ko, grabe, crush ko talaga to. No? Talagang napanalangin ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ngayon nayanig yung puso ko talaga. Sabi ko, paano kaya to? Paano kaya magkaroon ng self-control kung ganito kaganda yung niligawan mo? Diba? So, everyday, syempre, si Pastor Ernie, malayo pa. So, hindi kami mabantayan. Kasi malayo siya, sa stage siya eh. Malay ba niya sa ginagawa namin? Diba? So, naliligaw pa lang ako sa kanya. So, sabi ko, ang ganda nitong girlfriend ko. And, bukod sa maganda siya, maganda rin yung ugali niya. Kumbaga, sobrang... Tapos na yung Mother's Day, no? Happy Mother's Day pa. So sabi ko, paano ko kaya ito gagawin? Paano ko kaya... Kasi syempre, alam mo yun, pag teenager ka pa lang, tapos in love ka, syempre hormones mo, bumubulusok yan. Diba? And ayoko naman sabihin na dahil Christian lang ako, kaya ko na, Superman na. Hindi. Yun pala yun, no? Para lang doon. So, syempre, kailangan ko ng I need people around me. And minsan, yun yung nagiging problema ng mga Kristiyanong nagsisimula pa lang kay God. Gusto maging Superman. Hindi ko kailangan ng live group, hindi ko kailangan ng leader. Mag-isa lang ako. Up, and away. Hindi pala, iba pala yun. Toy Story. So, importante na as Christians, we need leaders, we need accountability. So, sabi ko, ginadri ko yung young people. Doon pa rin sa Best Link yung pahabang center doon. Sabi ko, gagawa tayo ng anti-kiss campaign. Anti-kiss campaign. So, hindi natin ito ginagawa ngayon. Pero back in the day, we used to call it that thing. Hindi yung anti-kiss na huwag mag-kiss, anti, but anti. Wait for it. So, when the pastor says, you may kiss your wife, sabi ko sa wife ko, yan yung promise ko sa'yo. Yan yung promise ko sa'yo. Sa kasal pa. But at the same time, because a lot of people heard me, and alam ko rin sa sarili ko na hindi ko kaya yon. But thanks be to God, I have people around me, meron akong live group, may mga leaders ako that are checking in on me. And when my emotions are raging like a tidal wave, I'm reminded of God's Word. I'm reminded by accountability partners, and they're pointing me back to my commitment to be a good example to young people. So, hindi ko to parang gawin natin lahat to, but this is just our story. I hope you take it as an inspiration lang, and I'm not saying dapat ganito lahat. Well, as for me and my wife, our first kiss was really during our wedding. And so when Pastor Ernie, and bakit naman kiss? Kasi nga, doon nagsisimula ang lahat. So if you can prevent the beginning, then you can prevent the whole thing. And we can be pure before the Lord. So I don't want to be legalistic about kiss. This is not about a preaching na bawal mag-kiss ganyan. I'm just saying, if you abhor what is evil, you must hold fast to what is good. The reason that we're able to do that for 3 years before getting married, kasi busy kami. We're busy doing good. If you just make a commitment like that, tapos wala naman kayong ginagawa, eventually, wala na rin. Diba?
So kailangan busy tayo doing what's good. So we're reaching out to people, we're making disciples. Wala kaming panahon. Pagod na kami. Kasi busy kami sa ministry eh. And that's the way we keep ourselves pure. Especially we're not yet married. Diba, the biblical design is, I don't care what Hollywood teaches you or what this K-dramas teaches you, we are not to conform to the pattern of this world. We enjoy K-dramas, by the way. Nanonood din kami niyan. Pero that's not our Bible. We must be the one to inform culture and transform culture and not be transformed by it. And so, kahit anong napapanood natin dyan, especially to young people, sex is a God-given gift. Sex is good. It's good. Wala tayong lahat without it, right? But it's only to be enjoyed within the bounds of marriage. Oh boy, how hard it was. But how fulfilling it was to be one intimately, physically, spiritually with someone na alam mo siya lang talaga and wala nang iba. No competition, no nothing. So, strong marriages begin as decisions in young people. So mga kabataan, mga hindi pa married, singles, mga singles and willing to mingle, you have to make a decision and say, I'm gonna reserve my best for my future spouse. Yun yung hope of your preferred future. And you can live in the light of it right now. Now, let's look at this. A series of instructions is hope-fueled brotherly love. Paano tayo magmamahalan bilang Life Church? Love one another with brotherly affection. Huwag mo naman jowain yung katabi mo, no? I mean, kung kayo mag-aasawa or the best place to look for, syempre sa church. Okay yun, that's very good. Kakasal pa natin kayo. But, this is not talking about that. This is not erotic love. This is brotherly love. Brotherly affection. Sabi dyan, talunin nyo ang bawat isa. Ilan sa inyo may katabi kayo? Tignan nyo. Mukhang kaya nyo siyang talunin. Yun, no? Grabe, ilan sa inyo may katabi parang competitive. Yun, competitive. Sabi dyan, kung magtatalunan lang din o magbubugbugan kayo or magko-competition kayo, outdo one another in showing honor. Ganun pala mag-compete yung mga Christian. Nagpapaligsahan tayo sa pagbibigay ng honor. Kaya nga, di ba sa Life Church, pag may nagba-birthday, ang ginagawa natin, yung live group niya, pinapaikutan siya, tapos ino-honor siya. Gusto ko lang i-honor tong taong to, ganito ka siya unang nakilala, ito yung ambag niya. Tapos narinig yung isa, grabe, ang galing niya mag-honor, tatalunin ko siya. Mas maganda yung sa akin, di ba? O pag ikaw naman, tapos yung may nag-birthday naman, nako, hintayin nyo mag-birthday din kayo. Isusulat ko na yung pinakamaganda. Yun ang honoring. Di ba? Pag nasa team tayo, nag-serve tayo sa volunteer, sabi nung sa isa, uy, ang galing mo naman, ang galing mo mag-lead ng team natin. Sasabihin naman nung leader ng volunteer, hindi pwede, ino-honor nila ako, kailangan i-honor ko din sila. Hindi, mas magaling kayo! Di ba yan? Outdo one another in showing honor. Kung magko-competition man tayo o maglalabanan sa pagbibigay ng karangalan sa isa't isa, imagine what kind of culture we're gonna build. If pag bumukas yung bibig natin, it's honor. Di ba? Ang dami ng beses nakasira ng church ang chismis. No? Kasi ang chismis, juicy. Di ba? Pag nakarinig ka ng chismis, diba? Ting! Di ba? Bigla kang lalapit kunyari, no? Wala ka naman ano yun? Di ba? Kasi hindi mo mapigilan eh. Parang umaano yung tenga mo. So, ngayon, dahil chismis destroys a church, anong panlaban sa chismis or gossip? Hindi naman pwedeng abhor what is evil lang. Dapat hold fast to what is good. Pag may narinig ka ngayon, nagchichismisan, pinag-uusapan nila yung tao, at hindi naman sila kasama dun sa issue, hindi naman sila involved, hindi naman sila makakatulong, at narinig mo under the guise of a prayer request, kapatid, pag-pray naman natin si kasi may problema sila ngayon. Paano mo nalaman? Narinig ko lang. Nabasa ko kasi yung post eh. Parang may problema siya. Oo. Pag gano'n, anong gagawin mo ngayon?
outdo one another in showing honor. Siguro kapatid, no, tama ka pag pray natin siya. Alam mo, yung taong yan na narinig mo may problema, napakalaki na ambag niyan sa buhay ko. Kung di dahil sa kanya, siguro ganito. Honor. So, hindi lang abhor what is evil, di ba? Tatalunin mo yung evil ng good. Magbibuild ka ng culture of honor. So kung may narinig ka naman, ginagaya, sinusumbong sa'yo, anong gagawin mo dapat? Sabihin mo, talaga ba? Nangyari ba yan? Siguro maganda yan. May mamagitan sa ating mga leader or mga magka-counsel. Kasi hindi tayo yung the best na mag-handle niyan. Lalo, depende sa konteksto, no? Pag kaya nyo naman, edi go ahead. Pero pag feeling nyo, mabigat-bigat, tawagin natin si Pastor, tawagin natin si Pastor Henry, kahit busy siya, pagurin natin. O talaga, para mamagitan sa atin. So, anong ginagawa mo ngayon? You're building a culture of love and honor. So kasi ang siraan, parang anay yan. And pag kinain ng anay yung bahay, eventually babagsak yung bahay. And lahat mapipinsala. So when you entertain a gossip or a bad thing, it destroys everyone. So importante, pag nakarinig ka, kahit juicy, kahit maganda pakinggan, i-rechannel mo sa tamang authority, sa kinauukulan. And then, talunin yung evil ng good. Okay? Outdo one another in showing honor. Ilan sa inyo dito magpapaligsahan kayo in showing honor? Yan. So lalo na kung tayo ay medyo mahiyain. Yung mga nasa live group, hindi masyadong nasalita, ganun-ganun lang. Mga silent type pamacho, di ba? So okay lang naman yon. Pero, di ba, kung isulat mo na lang yung honor mo, no? I-text mo or but we have to outdo one another in showing honor. One of the way love is expressed, minsan kasi, dapat nating maintindihan, magastos din kasi magmahal. Ilan sa inyo agree with me? How many of you are married already? Taas ng kamay. Mga married. Naku, baka sikuhin kayo ng asawa ninyo. O ilan ang mga kasal na rito, no? Papasingle-single ka dyan. O, di ba, mga married, mahal magmahal. Very expensive. But alam niyo, kahit mahal siya, worth it siya. Kasi yung pinagagasusan mo, yung ini-investan mo, yun din yung vina-value mo. Interesting, yung Filipino word ng mahal, which is expensive, is the same Filipino word for mahal, which is love. Kung mahal mo, pagkakagastusan mo. There's an investment involved. And I want to encourage all of you. Minsan kasi na-attend tayo sa Novaliches lang, hindi natin nakikita yung bigger picture, no, ng ginagawa ni Lord sa Life Church. Actually, nung itong nakaraang linggo lang, may tumawag sa amin, isang malaking kumpanya, sikat na kumpanya, and in-invite kami ng mga board of directors nila para i-present yung Life Church. Kasi narinig nila, ano ba yung Life Church? Naging interested sila. At pinatawag kami, nag-present kami sa kanila. They were so encouraged by what God is doing in Life Church. Sabi ko, grabe talaga yung ginagawa ni Lord sa atin kasi nalalaman na ng mga ng ibang taong hindi naman part ng church natin. And sabi nila, gusto namin yan. Gusto namin yung ginagawa ninyo. And pag kayo nag-plant pa ng mga church in the future, sabihan nyo lang kami, we're gonna help you whatever we can. We're gonna pray with you, send people to you. We're gonna connect people. Grabe talaga. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga to. Hindi na kami lang ito. Talagang ikaw na nagdadala sa amin. Ikaw na nag-iingat sa amin. And so I want to encourage all of you in June 7, 2025, meron tayong Life Church Conference. Ibig sabihin, lahat ng Life Churches sa buong mundo. Yes, globally. From Virginia Beach to Novaliches, San Mateo, Iloilo, Balanga, Bataan, by the way, meron na dyan. And Dasmariñas, Cavite, San Joaquin, Iloilo, we're gonna be gathering together in a conference. June 7 yan, a Saturday. So, please register later on and learn to love other Life Churches. It's easy to love Novaliches. Siyempre, taga dito tayo. But let us be reminded, we're just part of a global body of churches. We're not even talking about victory yet, ha? And every nation. Mas malaki pa yon. Siyempre, zoom out na yon. Pero tayo pa lang sa Life Church, we're already in many locations all across the globe. Romans 12 verse 1, 11, do not be slothful in zeal. Huwag tamad. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Diba yung fervent? Sabihin nyo nga.
Di ba? Parang fever, parang may lagnat. So I was looking at the original word, kumukulo yung spirito mo sa init. Ilan sa inyo, pag lumabas kayo ng center, damang-dama niyo yung init, no? Sana, no, mas mainit yung love natin kay God kaysa sa init ng tirik ng araw. Mag-serve tayo kay Lord. Lalo na yan, papunta na tayo sa Fairview Terraces. So imagine, no, meron tayong 10 a.m. service sa Fairview Terraces, 300 seats yun. So sayang din naman yun if hindi siya magiging opportunity for new families, new students, mga bagong kapitbahay na maligtas sa Panginoon, hindi ba? So, hindi naman tayo maghihintay lang na uupo lang tayo doon. Sana may umaten, Lord. Di ba? Tayo na yung magiging answer sa prayer natin. Kapitbahay natin, kapatid natin, kaklase, kapamilya, ano pa ba? Kasalo, ano pa bang, lahat na yun. Kabarangay, ka-square, lahat na, no? Dali na, sa Life Church na tayo. Serve the Lord fervently. May katabi ka ba parang sobrang kumukulo na? Kumukulo na yung dugo niya sa tagal ng preaching ng pastor na to, no? Dapat hindi lang doon, bukod doon, kumulo yung dugo natin sa pagsaserve kay Lord. In verse 12, sabi dyan, rejoice in hope. Magalak, matuwa. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Grabe, no? Masaya tayo lagi sa pag-asa natin. We always look forward to the future. Sino bang walang problema sa mundo? Sabi nila, ang wala lang problema sa mundo ay ang mga baliw. Kaya ang tamang tanong, sino ang... So, sino bang walang problema sa mundo? Lahat naman tayo meron. Pero alam nyo ba na pag dumaan ng dalawang tao sa problema, pwede silang kaparehong problema lang pero magkaiba ng response. Pag yung isang tao, walang hope, at dumaan sa problema, oo, kawawa tayo. Kawawa nga talaga tayo. Sabi ko na saglit lang yan na maginhawa at saka masaya, babalik na naman tayo sa kamalasan ulit. Yung isang tao naman, pag dumaan ng problema, kayang-kaya ni Lord yan. Ano ba naman kay Lord yan? Siyempre, kailangan din ng problema, pampagana yan eh. Yung nagpapaanghang sa buhay. Pero eventually, masusugpo natin yung problema, masusolve din yan. Gagamitin lang yan ni Lord para i-train tayo. Nakita nyo, it's the same problem, magkaiba ng approach. Guess what? Dahil yun ang mindset ng taong yon, mindset ba? Mindset. Yun na yung mangyayari sa kanya rin. He's already predisposed to be defeated, maging talunan na lang. That's why a lot of people live as defeated Christians. Parang misnomer, na parang hindi bagay. Christians pero talunan. We should not be. Kaya nga yung Victory, nung nag-start siya ng church, di ba, ayaw niyang ipangalan sa sarili niya, Defeat Church. Parang narinig mo sa ML, pagtalo, defeat. Oh, di ba? Ano tayo? Victory! Oh, yung kaya sabi ng Victory, pag pangalan pa lang, panalo na. Sabi naman natin, paano ka magkaka-victory kung patay ka na? Mas matindi tayo, life. Oh, talaga. Kasi life, nandun na lang. Yari ako sa victory net. Pero ang galing lang. Victory, life, pati reign. Sama mo na yung paghahari natin kasama. Lahat na, puro panalo. Yan ang posture ng puso natin pagharap natin sa trials. We're gonna be victorious, we're gonna fight for life, and we're gonna reign in Christ. And by the way, may mga papasok na, may mga bagong churches na, Abide in Christ, meron na rin. Steadfast, meron na rin. So, our Every Nation family is growing all across the Philippines. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Pag nakita mo sa kapatid mo may pangangailangan, nakita mo medyo problemado, huwag ka na mag-antay ng fundraising campaign. Lapitan mo na, kapatid, ano bang GCash number mo? Ganon. Kala mo magkano send, no? 50. Oh, malaking bagay na yon. Pang-load din yon. Diba? Pero alam mo yon, whatever we have, we go to a person and we
we contribute to the needs, especially of the saints. Kita nyo yung mga saints, buhay yan. Hindi yan, ang mga saints, hindi patay. Paano mo ko-contribute sa patay? Patay na nga yun. Ang saints, buhay yan. Parang di kayo naniniwala. Ang mga santo, buhay. Gusto nyo makakita ng santo? Hindi kabayo, kasi matatawa kayo. Gusto nyo makakita ng santo? Ayan, tingnan nyo yung katabi nyo. Oh. Yan ang saints na sinasabi. Saints are living saints, made holy, mga pinabanal. Sa ASND, mga pinabanal. Lalo na kung ang mga kapatid mong Kristiyano yung nangangailangan. Dapat tayong generous sa lahat ng nangangailangan, but most especially within the household of the faith. And seek to show hospitality. Yung mga bahay natin ay bukas sa bisita. Bukas sa life group. Bukas sa mga kailangan ng tutuluyan. Lalo na ngayon, meron tayong mga missionary. Marami sila. Ilan ba? Mga 11. 11 sila from Virginia Beach. So magsisimula na yung mission nila ng May 23. Oh, tapos uuwi sila Pastor Ernie ng July 1. Oh, so kami, many times we've hosted Pastor Ernie in our house. And syempre, medyo malakas kumain si Pastor Ernie. Dati. Pero thanks be to God. By the transforming and the renewal of his mind, hindi na siya nag-arise ngayon. Makikita nyo na yung bagong figure ni Pastor Ernie. Oh. But you know, every time na nasa bahay siya ni Pastor Eric, nasa bahay siya ni Pastor Henry, sa atin dito, sa Nova, it's always a blessing to host a man of God in our house and really contribute to the needs. When you bless him, you bless others as well. Those are practical ways we can show love to one another. Pero syempre, meron tayong Race for Life sa August 16. Takbo to para sa mga scholar natin. And ang real life natin, hindi lang siya nasa Nova Central, nasa buong Pilipinas siya. And when you join this race, you are providing for the needs of our real life scholars in Novaliches and in all other places across the Philippines. Imagine, tatakbo lang tayo. Diba? Mag-register nga lang. Well, at least may medal tayo. Lalo na sa mga walang medal nung nakaraang graduation. This is our chance. Gold ito. At mas pag pinang-tanching mo to dun sa gold na nakuha ng classmate mo, mas matibay ito. Oh, this is our chance to really be a blessing to the rest of the body of Christ. Now, it's not just hope-fueled brotherly love, but hope-fueled love for others. Lalo na, kahit na sa mga hindi pa Kristiyano. Pastor, nasa office ako, wala silang ginawa kundi buliin kami, pagkaisahan kami, tuwing magpe-pray, ako na lang lagi pinagpe-pray nila. Hindi pang bubuli yun, maganda yun, mag-pray ka lang. I mean, hindi po yun yung lagi kami tinatawag na pastor. Hindi rin pang bubuli yun, maganda nga yun, di ba? Pero lagi kaming pinag-iinitan sa office kasi Christian kami. Okay, pinag-iinitan. Lagi kami yung may kasalanan kasi Christian kami. Lagi kaming hindi na-approve sa leave namin kasi Christian kami. Tandaan nyo ha, hindi dahil pala absent, hindi dahil yung trabaho natin, petics. Hindi persecution yon, deserve natin yun. Punishment yon. Ang persecution dahil sa faith natin. Pero maayos tayo ito na mabaho. Diba? Pag pinaligpit, nililigpit, hindi, biro lang. Ibang trabaho na yon. No? But, pag pinaligpit tayo sa office, nililigpit talaga natin lahat. Oo. Mga admin dito. Maayos tayo trumabaho. Magaling tayo sa work natin. Pero still, we're persecuted. How do we respond? Romans 12:14. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Grabe, no? Sino ba naman? Sinumpa ka na, tapos binless mo pa. Meron ba kayong kilala dito, matindi manumpa? Pag may kaaway, susumpain talaga. Yung pinakamasakit na pwedeng sabihin. Ilan sa inyo nasumpa na kayo? Sabi ng katabi mo, kaya pala. Kayo talaga. But whenever someone curse you or persecute you, don't fight fire with fire.
because of our hope in Christ, because alam natin, if God is with us, who can be against us, hindi natin kailangan makipagpatulan as keyboard warriors. Pwede natin silang i-bless. God, galit na galit siya sa akin, no? Pinag-initan niya ako. I-bless mo nga siya, pagyamanin mo nga po siya. Grabe, no? Make sure wala magkakasakit sa kanila. Yun ang tamang response ng may hope kay God. Ang isang pagano, papatol yan. Sumpa sa sumpa, mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Pero ang Kristiyano, i-bless mo pa. Paano naman nangyari yun? Nalihibang ba tayo, pastor? Ba't natin i-bless yung umaaway sa atin? Paano? Iba na yung reality natin. Alam natin na walang sumpa na pwede nilang bitiwan, na tatalab sa atin. Because if God is for us, walang tatamang sumpa sa isang tao na puno ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. What can separate us from the love of God? So dahil may shield tayo, we can respond with grace. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Makisaya sa mga nagsasaya. Asan ba si Aiselin? Aiselin, magsaya daw tayo sa mga masasaya rin. Diba? Tayong mga Kristiyano, we're party people. Party people din. Iba lang yung party natin. Pero marunong tayong maging masaya. And we weep with those who weep. Pero nakikidalamhati rin tayo sa mga nalulungkot. So alam natin paano maging masaya, alam din natin paano makiluksa. Anong ibig sabihin nun? Dahil mga hindi mananampalataya ito, ganito tayo dapat sa komunidad. May namatayan, may sakit, may nangyaring trahedya, may nasunugan. Diba? Buti nga sa'yo, hindi ka kasi uma-attend. Kailangan na. Huwag ganun. Masama yun. Masama yung kapatid. Baka i-splice yung video, yun lang ilagay nyo sa ano. Kung may continuation to, patulong naman. Paki-ano na lang. Diba? Importante, no? Importante. We know, we have love for our fellow man. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Hanggat maaari, no? Meron tayong pagkakasundo-sundo. Harmony. Do not be haughty. Alam niyo yung haughty? Prideful. Pag prideful at mababa lang yung tingin sa'yo, hindi ka kakaibiganin yan. Sabi dito, associate with the lowly. Meron tayong solidarity, meron tayong paikiisa sa mga taong nasa mababang kalagayan. Yun ang tamang posisyon ng puso ng isang Kristiyano. At hindi tayo nagmamarunong. Hindi tayo matalino sa sarili nating paningin. Ay, alam ko na yan eh. Sabi dito, never be wise in your own sight. Kahit pa matalino ka talaga, kahit pa matalino tayo, hindi tayo matalino sa paningin natin. Ang posture natin laging learner. Laging pwede pa rin tayong matuto. Ano kayang matututunan ko? Alam niyo yung mga life group leaders natin kahapon. Ganyan din. I want you to look around. Ganyan din sila kadami. Nakaikot sila dyan. Nagte-training kung paano mag-start ng mga life groups, especially na pupunta tayo ng Fairview Terraces. And gusto ko lang ipagmalakas sa inyo ang mga drawing nila. Andun sa likod. Ayan. Yan yung mga drawing nila kahapon. Yung vision nila para sa church, yung vision nila para sa kingdom ni God. And hindi to parang arts training or art school. And huwag niyong i-judge yung drawing nila kasi 15 minutes lang yung time na binigay sa kanila. But more than the drawing, it's really planning. How can I bring my campus? How can I bring my community to church? And I'm just glad now, meron tayong culture na yung mga life group leaders natin, hindi tayo know it all. Ay, alam ko na yan eh. Diba? Lagi tayong hungry and willing to learn. Repay no one evil for evil. Huwag gaganti ng masama sa masama. Give thought to do what is honorable in the sight of all. Ano yan? As a Christian, you're mindful of your office. Sabi mo sa sarili mo, office. Nagulat yung iba, may office pala ako. Hindi yung opisina na tanggapan. What I mean to say is yung pagiging Kristiyano lang, para ka nang nakaupo sa isang posisyon. Para kang senador na nanalo, na may expectation sa'yo yung bansa.
As a Christian, you occupy an office as children of God. And so, bago tayo kumilos at mag-post sa social media, bago tayo mag-heart ng isang page, bago tayo mag-like, mag-react ng wow, or angry, importante, we are mindful of how we represent Jesus to the community. Do what is honorable, karangal-rangal in the sight of all. If possible, kung maaari lamang. Kasi may mga instances na hindi pwede. But that's an exemption and not the rule. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Pag sumikapan natin na maging mapayapa sa lahat, may mga pagkakataon kasi hindi pwede yan. Lalo na kung papatayin ka na. Siyempre, habang papatayin ka na, peace. Di ba, kailangan tumakbo ka na rin, pumunta sa police. But there are different scenarios na exemption. But generally, the Bible is calling us na magkaroon ng harmony at peace sa bawat isa. Beloved. Ganda nung atake ni Paul dito, no? Beloved. Mga minamahal. Mahal niya yung church. Kahit hindi siya tagagaling sa Roman church. Hindi doon na-save si Paul eh. Parang tayo, may mga ibang life church tayo, hindi naman tayo taga ron. Pero mahal din natin sila. Right? And so Paul writes to them, Beloved, mga minamahal, never avenge yourselves. Kita nyo, masama yung Avengers. Kaya hindi tayo Marvel, DC tayo. Hindi, biro. Never avenge. Biro lang, hindi yun. Baka yun na matandaan nyo. Huwag tayong maghigante. So, talaga, pag ang mga Kristiyano, maliliit yan. Walang matatangkad. Kasi bawal tayong higante. Huwag daw tayong gumawa ng masama sa gumawa sa atin ng masama. Bakit? For it is written, nasusulat, vengeance is mine. Avenger pala si Lord. Sorry, Lord. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Dahil ang paghihigante ay kay Lord. Kaya sinong malaki lang? Si Lord. He is a great... kasi siya lang yung higante. Siya lang yung pwedeng maghigante. Siya lang yung magre-repay. Siya lang yung gaganti para sa atin. So kung may umaapi sa'yo, talagang sinikil ka, talagang kinanti yung pamilya mo, talagang inipit ka, anong gagawin natin? Ibe-bless natin. Paano na kami? Paano yung hustisya namin, Pastor? Si Lord yung bahala. Let me give you a rational explanation. Max rational. Anong gusto mo? Ikaw yung gagante o si Lord? Pag tayo yung gumante, limitado lang yung resources natin. Limitado din yung yung kakayanan natin. At limitado yung pangunawa natin ng tama't mali at yung puso ng tao. Mamaya, gumaganti tayo, hindi pala natin naunawaan talaga yung heart behind sa nangyari. Nabiktima rin pala yung ginagantihan natin. So mas maigi, ibigay na yung paghihiganti sa Panginoon. Dahil siya yung nakakaalam ng lahat, siya yung may kapangyarihan, siya yung pwedeng magpataw ng karapantang parusa, at siya yung tunay nakakaalam sa kalagayan ng puso ng tao. Let's leave room for God's vengeance. In verse 20, to the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Grabe pala yun, no? Kapag may kaaway ka, ilibre mo. Grabe. Kaya kung nagugutom ka sa live church, mang-away ka lang. I'm sure. Busog ka na mamaya. Kasi pag may inaway ka, pakakainin ka. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. That's a difficult passage right there. Kapag pinakain mo yung kaaway mo, pinainom mo siya, nag-iipon ka ng uling sa ulo niya. So, ang translation ng salita ng Diyos doon, mapapahiya siya sa sarili niya. Paano mapapahiya yung uling sa ulo? And alam nyo kung saan nanggaling yung yung picture na yon? Sa Israel pala, kahit desyerto sila, paggabi sobrang lamig. Kasi ganun eh, di ba? Ngayon, meron silang uling to keep them warm at night.
and meron silang kapitbahay, let's say sa Egypt, na binubuli sila, inaapi sila, ini-enslave sila, or kahit hindi sa Egypt, kahit sa Promised Land, sa Canaan, mga ibang tribo na hindi naman Israelita, talagang binubuli sila. O kahit kapwa nila Israelita o mga Samaritano na kaaway nila. Ang gagawin ng Kristiyano, isi-share niya yung uling niya sa kapitbahay niyang nagchismis sa kanya para mainitan din sila sa gabi. At kapag kumatok na yan ng away sa'yo at humingi ng tulong sa'yo at sinaraduhan mo, bahala ka sa buhay mo. Lapit-lapit ka sa akin ngayon. Pagtas mo kong i-post sa Facebook. Vengeance is yours. Wala nang justice galing kay God. At masama pa yung heart mo at the end, may kaaway ka. Pero kung kumatok yung kaaway mo at pinagbuksan mo ng pinto, nilalamig ba kayo? Sige, hatiin ko yung uling namin para meron din kayong warmth sa bahay ninyo. Anong mangyayari? You destroy your enemy. Nawalan ka na ng kaaway because your enemy became your friend. That's how we exact vengeance. Pag ginawan tayo ng masama, kinakaibigan natin para wala na tayong kaaway. And mangyayari, magiging totoong magkapatid tayo. And pag gagawan ka niya ulit ng masama, maaalala niya na binigyan mo siya ng uling. Mamaya, lagyan nyo ng uling yung ulo nila. That's a metaphor na nagawa natin sila ng mabuti. So that maalala nila yon. Eto yung ginagawan ko ng masama. Ginagawa niya ako ng mabuti. Sa susunod na may nang away sa inyo, ilibre nyo sila sa Movie for a Cause. Invite ako na invite sa'yo. Pagod na ako mag-invite sa live. Ayaw mo, sige, inilibre kita ngayon sa Movie for a Cause namin. May kasama na yung popcorn at marami pang iba. At may movie pa. At natulungan mo pa yung church namin na makalipat sa Fairview Terraces. My friends, hope-fueled victory of good over evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Many times, evil will knock at our doors. Evil will overtake us, but we will defeat evil by doing good. Don't fight evil with evil. Huwag sumpa sa sumpa. Bless those who curse you. Feed and give a drink to those who harm you. And eventually, we will overcome evil by good. Hope fuels us to have victory over evil with good. That's our hope in Christ. And why do we do that? Because we have a great God. Let's all stand together and worship. Let's pray first. Lord, thank you that you are our great and awesome and mighty God. And whatever circumstances we are in, whatever tribulation, suffering we are in, we can look with hope to our preferred future and live right now in the light that you are faithful to your promises. Lord, I pray na when we are persecuted, when we are rejected, when we share the gospel, when we start a life group, and people start saying bad things to us, paglipat namin sa Fairview Terraces, as hindi mababait yung kapitbahay namin doon, o yung mga katabi naming cinema doon, o yung mga ibang churches doon, or ibang religion doon, and we start hearing bad things, I hope we are reminded of this word. That we destroy our enemy by becoming their friend, by teaching them the love of Christ, so that at the end of the day, we're no longer fighting. We are loving. Because hope fuels loving you and loving one another. So Lord, today we want to worship you and extol you as a great God, an awesome and mighty God in our midst. The only proper response to your goodness to us as we worship you. In Jesus' name, amen.
nations today. There is power, power in the name of Jesus. Yes, Lord, we declare today your power, your authority, God. Power in the name of God. Oh, there is kingdom shall reign forever. Jesus, His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, 'cause He is a great God. We worship you, Lord. We thank you, God. He's an awesome, wonderful God. Thank you, Lord, for your faithfulness, Mighty in power, for your goodness. author of wisdom, Sa buhay namin, Panginoon. better than life. We worship you, Lord, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Let's sing one more time. 'Cause He is a great God. Lord, we remember your goodness. Kadakilaan mo, Lord, katapatan mo sa pamilya namin. Yung COVID-19, even post-pandemic, Lord, you've been faithful to us. You never left us, never forsaken us, Lord. You're so good. He is a great God. You are great, Lord. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Let us close in prayer. Lord, thank you for this day, Lord God, na binigay nyo, Lord God. The hope that we have, Lord God, ay yung panghahawakan namin and i-share namin sa other people na hindi pa alam yung hope sa buhay nila, Lord. Salamat, Lord God, for your word, Lord God. Lord, we pray that give us strength for this day and for the coming days, Lord God, as we go back, Lord God, sa kanya-kanya naming family, friends, schools, and sa communities, Lord God. Salamat, Lord God. Let me pray the Lord's blessing in your life. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Salamat, Lord God. We love you. We honor you. We bring back all the glory and praises in your name. In Jesus' name, amen. Amen. So, yun, again, few announcement lang po. So, open na yung registration natin for the Deeper Together or yung live conference natin on June 7, yung Race for Life, and also yung Movie for Ako. So, you can reach out yung table sa likod. So, ayun lang, and ingat kayo. Yan. Thank you. Ah.